Ayan po, ang bagong update kay VP Sara sa Daheg. Courtesy kay Sir Alvin. Maraming salamat sa kanya. Laging nag-update. From Chicago, Switzerland, Belgium, Germany, Canada, Suriname, Canada. Nabanggit ko sa kanya kanina sabi ko na kahit madami sa inyo, syempre hindi ko kilala, pero pag magkausap na tayo, sasabihin niya sa akin na ikamusta kay President Duterte. At meron din mga nagsasabi na ihag siya, at meron din nagsasabi na ipaabot yung pagmamahal nila sa kanya. Nabanggit ko sa kanya kanina yon. At sabi niya, sana daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal yung pasalamat niya sa inyo. Hindi niya daw magawa ngayon. But sabi niya, sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niyang magawa yun. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya kanina. Tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yun kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ay natin kumain. So normal at natural na yun sa isang tao. Physical attributes siya, ma'am. Can we still associate the skin and bones Oh statement? yes. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nakita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo na kaagad. Nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave. Kasi otherwise, hindi na lang daw mag-shave. Kasi allowed po ba na siya Yan ang hindi ko alam nun kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. Yeah, just to put global Ako. Oo, wala pa siyang nagpa-color. May show kami kanina pero hindi pa siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, yung Bisaya ba? Kabaw ka, nakabalos ka na kay... Hindi ko alam kung dapat ko masabihin ng pangalan. Wag na lang. Sige. Hindi ko alam. Kabaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga imuhang buhok, wako kaayo. Ang iyang ako, kabalo ka nga fake. Yan. VP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I find comfort in the fact na darating si Hanilet at mayroong bisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga
pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakukwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag-upo ko pa lang, natanong na kaagad siya ano nangyayari sa Pilipinas. So, nabanggit ko na madami ang naperisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napakwentuhan namin na taon-taon na lang na gano'n. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. At biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Ano po, kasi may breaking news kanina. Nabinay ko yung motion to postpone ng Pastor Apollo na ibalik na rin po sa kanya. Report o hindi, ano yung mga reaction mo sa kanya? Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang malaman na nabinay ako kung siya sabi ni Pastor Apollo Tuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Tuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Tuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung natawanan kami. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung mga tuwid niya sa palad sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, political lahat yan. Yes, Vice, wala pa lang po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Dave? Ma'am, mga po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante, tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sa kalendado kayo sa Suna. Tulto ng wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin, makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional mga ginit po ni House Spokesperson na po ni Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Amante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang
tinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa ano, it's out of her league. Thank you, ma'am. Ma'am, on other issue po, okay. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Unang yun na po pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagkiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay killing sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country. Hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Sa mabalik po tayo sa issue ng binigay sa sa pagkakakilala niyo po ba kaya kasi dapat ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na ibigay siya kung sino yung mahinahan po talaga yung mga ibigay sa education na PSA lamang sa iyo po kung pagkakilala pwede niyo po mag-house si Pastor Apollo po sa pagkakilala. Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit binilay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa para-apply ng bail ng accused. No? So, mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. VP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of the internal procedures now and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents. Yan yung nakalagay, no? Pinamblish ba? Nag-release ang House of No, Representatives. ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yun, ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any questions? Sa VP, babaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at yung mga ginagawa namin sa So, marami pong ulit baka ngayon, baka i-intang din po yan kay Pangulong Duterte dahil yung mga natin may
Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kapartiyan ng war on drugs at kasalanan niya ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoat. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nagbabaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi na babaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno, hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi inilis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people? We're very thankful for this program na nag-extend pa siya. Yes. Well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit, yung project namin. So as long as magagawa namin, ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina, ay nakikater kasi 10 hours lang yung libreng sakay. Pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baka. So nagtuloy-tuloy yung pagpunta ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Thank you, VP. May bago po ng statement yung si General po tungkol sa mga DDS. Wala doon ta. At saka mga DDS daw kung nagmagayat ay anti-government. At isa pa ay sinasabi na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa doon ang nire-request natin? Bakit gusto ba natin gawin si Gobyerno Duterte? Kaya nasa ICC na, which is ang pinaka-fair. Lagi ko naman na sinasabi sa akin, kahit ano, ilan yan, sabi sa atin, nabobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one, so kung bobo kami, bobo kami. Tayo lang yan. Anong comment mo doon? Yan ang resolve niya para Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po ulit-ulit na siya ng tubig baha. Opo. Pakita mo yun. Ano na po ang gagawin natin? Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option ay PRR yan po ang suggestion ni Atty. Harry Roque about domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Okay. Ma'am, At alam ni Atty. Harry Roque yan, alam niya dahil ilang beses na yan napag-usapan. ma'am, may nakahinduman nga tabang ni Pastor Kibuloy sa panang sa eleksyon kay BBM. O importante ba ang kanang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga portraits ng
mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Hari na inumduman ka kung gitabang ni Pastor Tibuloy sa ako sa election ng Bibon. Oh yes, nag-endorse si Pastor Tibuloy kay President Marcos 2022. At nandoon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis, na siya bago pa yung presidential elections sa Senate nagad ata ni President Marcos. Ngano di ay? Dahil ang expression mo na nag-ibig siya na magpapasabot. Ano sila? Manggama? Any comment lang ma'am, ang President sa America is invite si Pilipino before sa Sony supposedly invite sa mga sa America. I-invite siya? Yes, pinakalit. Asa ang Pinakalit. invitation letter? Hindi, gusto ko makita yung invitation letter. Any more questions? No. Sige ma'am, sige ma'am. Diretso ko mo. Ma'am, pwede mga tanang kung anong good ka na ang mga tao ba curious lang sila about ni attorney Rocky atong last Saturday wala siya invited ba daw siya atong event. Wala ka natay isa-isa di-imbita na tanan invited. And everybody is are were War. everybody welcome. In fact, dito sa sa bang Duterte Street, welcome lahat. Sa lahat ng rallies, welcome lahat. In fact, kasama yung kasama ko sa Australia, pupunta din sa, kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat, welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayo pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin. Correct. Ngayon, isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes, opo. And then, group na magkaisa din tayo. Oo. Tapos kung kung gumamit tayo by analogy, parang yan parang mag-asawa. Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero katahimik kayo dahil meron kayong mga anak Correct. na kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag niya? Concerns. Gawa na lang namin solution sa mga problema. Primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. So, ganun din yun sa atin. Meron marami tayong pagkakaiba.
Pero hindi tayo ang importante dito. Exactly. Ang importante dito ay si President Duterte. Amen. Ganun yun. Thank you, ma'am. Parang ganun yun. Pwede pa love na lang o hindi pwede. One more about mag-love-love na lang, di ba? Ang difference na kasi Mag-love-love na lang daw. hindi pwede love ni BBM. Diba? Ma'am, may question pa sa Kung alias Rene, kasama po sa kanyang testimony before, yung na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabot ng baril sa Glory Mountain sa Davao. At nagbigat po siya. Kayo po ba ay nangangaral sa mga nakasinado at mga kalyado natin sa Senado na investigahan yung recantation na yun ni alias Rene? Definitely. Kung hindi lang panawagan para maimbestigahan, kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present na witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po since kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto na rin po bang mag-file ng reklamo sa alias? No, ang daming, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng process of action sa totoo lang under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, ang dami na. Pero wala akong pinakailan ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time mayroong cause of action, tulad yan, kunwari, mayroong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. 1,000 kaso ang 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yun sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente na ako. Tapos pinapatawa ko lang. Kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Pagod kayo sa biyahe. Mainit sa kaulanan. Wala nang bayan. We are waiting for ano, ma'am? December of next year. Sabi niya ano kanina, pag-usapan namin yan eh. 2028 elections, sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka, isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay mas nalabas na ako sa kampanya, kasi gusto ko ng kampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin, nakatakbo ka, sabi niya, ito yung unang suot. Huwag po kayo ng security kasi dati kayo. Ayaw niya, no? Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang bugot history ng Pilipinas. Maging na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang buboto sa mga Marcos na for president.
Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa eleksyon, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yung pipili ng Marcos. Sabi ko, sino bang kasama niya ngayon? Kaalyado niya ngayon, makabayan. Sabi ko, kung ang makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, wala na buboto sa kanya na ano, na mga, yung, ako bumata ako sa kanya noong 2022. Nagsundol. Nagmamay. Natagam. Yes. Jason Lionel, they were not Nakakaawa na ang tagam. So, sino ba buboto sa Marcos? Sino? Wala na. Wala na. Wala na. Oo, alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Lenny Robredo at the time ng 2022. So, ano ba yun? Oh, yun, so yun. So sabi ko sa kanya, o sino lang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo, Thank you, ma'am. Any more questions, guys? Yep. Yes. greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag mayroong simba ko na may tabi saya sa sulod, ay may nangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga meron pumunta dito para bumisita kasi alam ko na bumisita. So, dapat meron talaga pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba, time out na, sabi ng guardia. So sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala kasi babalik ako bukas. So he has something to look forward every day kasi nandiyan yung paborito niyang anak. Alam ko, sorry, ministik, kung wala ka. It's the paborito. Pag si Mayor Basta. Paborito niya kung Ni tatay niya. Hindi-claim ko lang yun. Dili, kaya Wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Wala siguro. nag-care lang siguro siya sa imo, pero ang yung care din niya, pag di na-show pa, ang care niya, instead na ipakita niya love-love, nangusi na lang. Nangusi. Kumusta na po yung mga kasi the last time she really wants to go home. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo, maniwala. Walang kasalanan, yung ngayon, tinitay pa yung kanyang mga baba po ang moral ng mga sympathizers, supporters ng KOJC at ng mga PBS patungkol dito. Meron po ba kayong mensahe para sa kanila? Oo, i-share ko ang na-share ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa atin kanina. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, pag ba mag-isa ka na lang, tapos nag-iisip ka kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa kaso mo, anong ginagawa mo? Sabi niya, unang-una,
kinakausap niya daw ang Diyos. At lagi niya sila sabi na if it is your will and it should be your will. Yun yung sinabi niya sa akin. Thank you, VP. Do you have time for photos po? Yes, oo. Dito na lang. Okay, dito na. Ayan po.